Kawawa naman yung manok ko. Pinatay ito ng aso. Nakawala kasing aso ng anak ko. Anak ko dyan. Dito pala siya pumunta. Kasi ngayong maaga, pinakain ko to bago ako maligo. Nakatali lang to sila dito. Kasi nga to, tinatali ko to dahil to, ano siya yung, hindi maayos yung ano niya. Yung ano sa katawan niya ba, hindi ganong masigla. Kaya ginagamit ko to para lumakas ba siya at saka gumaling. Hindi ko naman alam na nakarating dito yung aso ng anak ko. Kaya hindi ko na-expect na magkakaganito to. Ito pa naman 12 na yung ano nito. Ang itlog. Nakatali kasi yan siya pag pinapasok ko lang siya dito sa kulungan niya pag nangingitlog na. Para ano ba siya, makakasta ng lalaki. Sigurado ako na makakastan siya kasi yung lalaki nandun sa isang kulungan may kasama rin siya doon sa babaeng manok kasama nito, yung kapatid nito. Kasi isa mahirap itlogin, mahirap kailangan araw-araw siya may kasama doon, hindi kasi pinatali na sila sa isang kulungan. Ito lang yung pinatali ko para pag sa umaga, tanghali at sa hapon nilapit ko na siya dun sa lalaki para na siya makastanga. Sa umaga ito, hindi ko alam nang mangyayaring ganito. Nakatali lang siya dyan yung kainan niya, inuman niya. Ito rin dito yung kainan sa kainuman niya. Mayroong mangyaring ganyan, nagulat ako pagkagaling sa school. Nagatid ko sa mga bata. Yan yung sila nadatnang ko. Kawawa naman. Wala akong magagawa ng JT na pero naawa ako dito sa mga manok na to. Kasi hindi to hindi naman to yung manok na yung native. Texas ang lahi kasi ng mga yan. Ito yung 12 itlog nito, i-incubator ko lang. I-incubator naman ako dyan Pero kawawa to ba, lang to, bata pati Halos 9 months pa lang to. Galing pa naman ito mga itlog. Ng itlog kagad to Hindi na ako nahirapan kung paano ko siya, ang gagawin ko para mangitlog siya. Basta linalapit ko lang siya dun sa lalaki. Pag pag nag-meet na sila, nangingitlog na siya. 1 day, 2 days, nangingitlog ka agad dyan Kaya ang dami ka agad niyang itlog Diyoso ng itlog niya. Kaya naman, ko talaga tinalagaan ko ito, ginagawad ko ba siya? Dahil lumakas at saka tumaba. Ayan pinatay na ng asong husky. Nakawala kasing aso, hindi ko alam na nakarating dito. Wala dito na pala siya nang galing. Hindi ko rin alam na ganito sila kanina. Kasi kanina pagkatid sa school, hindi ko na po sila tinignan dahil pagkatid na ako sa mga bata. Ngayon lang pag-uwi ko. Kawawa man sila.
Hindi ko alam na mamatay sila ng ganyan. Wala talaga sa isip ko na magyayaring ganyan dahil yung aso nakakulong naman. Siguro pinalabas ng katulong ng anak ko. So di niya na isarado. Nakawala siya dun sa gitna. Kaya nga nag-okay na ako dito. Lilibing ko sila. Yun, nag-okay na ako dyan. Yan lang ako maglilibing ng aso. Manok na yan. Dito ko na sila lilibing. Samahin ko na lang sila. Nakaawa naman sila dahil siyempre matagal mo rin siya inalagaan ako. Wala na magkasisiw sila. Wala na maging sisiw sila. Inalagaan na maayos ito. Kalakas ng katawan nito. Lakas ng katawan niya. Walang sakit. Ito naman. Wala naman sakit to. Mahina lang. Saka hindi gaano malakas kumain. Kaya nga bumili ako ng pagkain na yung panglagay sa pagkain para lumakas siyang kumain. Wow, pinatay lang ng aso. Masali na kasi yung aso na yun. Yung maski na aso ng anak ko. Mga talaga ng manok yan. Hindi ko naman alam na nakarating dito. Ito lang talaga siya umaga na pagkagaling ko sa school. Sa pagkagaling ko sa school, tinitingnan ko na yan sila. Yan, ingatnan ko ganyan na. Hirap ng ganito. Hindi namatay sa sakit. Namatay sa perwisyo ng mga aso. Wawa naman. Nilibing ko na lang kayo. Pasensya na kayo. Hindi ko talaga gusto mangyari sa yung ganyan. Andiyan yan. Wala na tayong magagawa. So, hindi ko kayo naproteksyonan dahil wala ako. Nilibing ko na lang kayo ng maayos. Nasa tagiliran lang ito ng bahay namin Kaya pag lumabas ang aso, pwede talaga siya makapunta rito. Kaya nakapamero siya talaga siya. Alagaan ko naman kayo ng maayos. Hindi kayo pinababayaan. Kahit bumabagyo nga di ba? Hindi kayo pinapalibanan ng kain. Basta makakain kayo. Kahit nag-uulan dyan. Kailangan magpakain ko talaga kayo. Kaya ito na nangyari. Wala na ako magagawa. Talagang hindi yata kayo para sa akin. Yung 12 itlog mo. Alagaan ko na lang. Sana maging sisiw sila lahat. Sisiw na talaga kayo. Nilibing ko na kayo. Sisiw na talaga. Kawawat Dahil mahinang katawan ito. Ipot ako sa'yo na vitamin ka, pakainin ka kahit masilang ka pakainin. Bigyan pa kita ng mga vitamin para lang lumakas sa pagkain. Wala. Hanggang ganyan ka na lang siguro talaga. Then nagawa ko na yung paglilibingin niya. Samahin ko na kayong dalawa. Sensya na talaga. Sorry sa nangyari. Dinibig ko na dito yung dalawang manok ko, yung lalaki at saka babae. Hindi ko na pinakita yung pinatay ng aso na alaga ng anak ko, yung husky. Hanggang dito na lang siguro yung pagsasama namin ng dalawang maramato.
mula pagkasisiw hanggang sa lumaki sila, hanggang sa nangitlog na nga yung babae ng 12. Tapos ganyan lang nangyari. Pinirwisyo rin ng aso. Hindi talaga namin alam, kaya pasensya na talaga kayo. Hindi ko naman kagustuhan itong nangyari sa inyo. Wala kasi akong alam na makakalabas siya, dahil pagkakalam ko nandito siya sa kulungan, nakakulong. Pasensya na talaga kayo. Hindi ko naman kayo pinabayaan. Umulan, bumagyo man eh. Talagang pinapuntahan ko kayo para pakainin. Kahit naman kailan di ko kayo kinalimutan na hindi pa kakainin sa oras ng pagkain. Kahit anong nangyari sa inyo, talaga mahirap makalimutan. Parang mahirap yun. Kasi hindi kayo namatay sa sakit eh. Pinatay din kayo ng hayop. Wala pa naman kayo mga sakit. Ganyan na nangyari, kaya talagang wala na ako magagawa. Tanggapin ko naman talaga kung ano nangyari sa inyong dalawa. Medyo hindi ko makakalimutan talaga kung ano nangyari sa inyong dalawa. Sinsya na talaga kayo.